Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas mula pa sa silangan na dumating sa Jerusalem. Nagtanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya'y sambahin. Nang mabalitaan ito ni Haring Herodes, sinaligalig, gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Huda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Huda, sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Nang mabatid ito, palihim na ipinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin, hanapin ninyong mabuti ang sanggol. Kapag natagpuan ninyo siya, ipagbigay alam agad ninyo sa akin upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig sa bilin ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan nang makita ang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang papauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Papagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay enlightenment. Happy Epiphany Sunday po sa inyong lahat. Ang buhay ay isang paglalakbay. Minsan ito'y tuwid, minsan baluktot. May mga sandaling tayo nasa matarik na daan at may mga oras namang tila wala tayong nakikitang direksyon. Sa paglalakbay na ito, hindi sapat ang lakas ng katawan. Kailangan natin ng gabay, ng ilaw, ng bituing magsasabi sa atin, narito ang daan. Ang paglalakbay ng mga pantas mula sa silangan na isang larawan ng ating buhay bilang tao at mananampalataya. Hindi natin alam ang lahat ng detalye ng kanilang biyahe, pero alam natin ito. Sila ay naglakbay dala ng pananampalataya. Isang tala ang naging gabay nila. Hindi sila naglakad dahil lang sa usisa. Sila ay naglakad dahil may hinahanap sila, isang hari, isang Panginoon, isang katotohanang higit sa kanilang sarili. Kaya't sa ating pagninilay, ang salita natin ay pagliliwanag, enlightenment. Ang Epiphany ay nagpapakita o pagpapakita ng liwanag ng Diyos sa sangkatauhan. Isa itong banal na pagliliwanag sa dilim ng ating paglalakbay. Ang tala na kanilang sinundan ay hindi lang isang bituin sa langit, ito yung naging sagisag ng kanilang pananampalataya. Sa ating sariling paglalakbay sa buhay, kailangan din natin ng tala. Ito yung pananampalataya na siyang nagbibigay sa atin ng direksyon at layunin sa buhay. Ang mundo ngayon ay puno ng maraming ingay at ilaw na nakasisilaw, ngunit hindi naman tunay na liwanag. Kaya tanungin natin ang ating mga sarili, ano ang tala na sinusundan ko? Pananampalataya ba o takot? Katotohanan ba ito o opinyon ng iba? Ngunit hindi naging madali ang kanilang biyahe. Sa kanilang paghahanap, natagpuan nila si Herodes. Isang makapangyarihan ngunit mapanganib.
Ang Herodes ay sagisag ng lahat ng puwersang pilit pumipigil sa atin upang makita ang tunay na liwanag. May mga Herodes din sa ating buhay. Ang ating mga takot, galit, inggit, kasalanan, o sistemang mapang-abuso na gustong itago sa atin ang liwanag ni Kristo. Hindi lahat ng liwanag ay ligtas. May mga ilaw na mapanlin lang. Kaya't sa ating paglalakbay, mahalagang bantayan ang ating puso. Saan tayo patungo at sino ang nagpapakilos sa atin? Si Kristo ba o si Herodes? Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagpatuloy ang mga pantas. At nang makita nila ang sanggol, nagpatira pa sila at sumamba. Iyan ang unang tanda na nahanap mo na ang tunay na kayamanan, pagsamba. Hindi ito pilit o obligado. Ito'y natural na tugon ng pusong nakatagpo ng Diyos. Kapag nakita mo na si Kristo sa gitna ng iyong karanasan, sa kabila ng paghihirap, pagkawala at pangungulila, hindi ka na makatatayo sa iyong sariling yabang. Ikaw ay luluhod, mananahimik, sasamba. Ang ikalawang tanda ay ang pag-aalay ng mga regalo. Ang ginto, kamanyang at mira ay hindi lang basta regalo. Ito'y sumasagisag sa kanilang pagkilala sa tatlong misyon ni Kristo bilang hari, pari at propeta. Ngunit sa mas malalim na antas, ito rin ay sagisag ng kanilang misyon. Kapag nahanap mo na ang Diyos, hindi ka lang magpapasalamat. Ikaw ay mag-aalay. Iaalay mo ang iyong talento, panahon at sarili sa Diyos at sa iba. Lahat ng paglalakbay ng pananampalataya ay nauuwi sa misyon. At ang ikatlong tanda ay pagbabago ng daan. Hindi na sila bumalik sa dati nilang ruta. Ibang daan ang kanilang tinahak pa uwi. At ito ang panghuling tanda na talagang naliwanagan ka na kapag may pagbabago. Hindi ito sentimental na karanasan lang. Ito'y pagbabalik loob, pagbabago ng direksyon, at pagsisimula ng bagong landas. Mga kapatid, ang buhay ay isang paglalakbay. Sa daan, may tala ng pananampalataya. May Herodes ng takot at kasalanan, at may pangako ng sabsabang kinaroroonan ng Diyos. Tayo rin ay mga pantas. Tayo ay hinahamon na huwag maligaw sa peke at huwad na liwanag. Hinahamon tayong kilalanin ang tala na mula sa Diyos. Higit sa lahat, tinatawag tayong tumugon, sumamba, magmisyon at pagbago. Ngayong kapistahan ng Epiphany, pagnilayan natin ito. Anong bahagi ng buhay natin ang nasa dilim pa? Anong uri ng liwanag ang hinahanap natin? At handa ba tayong lumuhod, mag-alay at magbago kapag natagpuan na natin si Kristo? Patuloy tayong magnilay, magtanong ng ating sarili. Sa ating paglalakbay sa buhay, sino o ano ang talagang sinusundan nating tala? At kapag nakita na natin si Kristo, handa ba tayo magpatira pa, mag-alay at magbago ng ating landas? Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, Ikaw ang liwanag sa aming landas. Sa gitna ng kadiliman ng aming damdamit isip, gabayan mo kami sa pamamagitan ng pananampalataya. Tulungan mo kaming makilala ka, sambahin ka ng buong puso, ialay ang aming sarili sa iyong misyon at magbago ng landas, pabalik sa aming tunay na tahanan sa iyo. Amen. Pagpalaan po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Happy Epiphany Sunday po sa inyong lahat.